in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon at nanonood, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa. At kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog kayo. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binibigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, sa Ebanghelyo ngayon, hinahanap ng mga tao si Jesus hindi dahil sa himalang kanilang nasaksihan, kundi dahil sa pagkain na kanilang natanggap. At sila'y nabusog. Tinawag ni Jesus ang kanilang pansin sa isang mas mataas na layunin. Ang paghahanap ng pagkaing hindi nasisira.
na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito'y isang paalaala sa atin na huwag lamang tayong magtugon sa mga material na bagay o pansamantalang kaginhawaan. Madalas tayo'y abala sa paghahanap ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng pansamantalang kasiyahan at kaligayahan. Ngunit tinatawag tayo ni Jesus na magtuon ng pansin sa mga bagay na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Ang pagkain mula sa langit na siyang nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa Exodo, makikita natin ang kalooban ng Diyos na magbigay ng mana upang pakainin ang mga Israelita sa ilang. Ngunit ito'y isang anino lamang ng mas dakilang kaloob ng Diyos. Si Jesus mismo, ang tunay na tinapay ng buhay. Ang mana ay sumisimbolo sa pisikal na pangangailangan. Ngunit si Jesus ay nagbibigay ng espiritual na kaganapan. Sa Efeso naman, pinaalalahanan tayo ni San Pablo na talikdan ang dating pamumuhay at isuot ang bagong pagkatao na nilikha sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ito'y tumutugma sa paanyaya ni Jesus na maghanap ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa ating sariling purifikasyon, tayo ba'y tumutok sa mga pansamantalang bagay at kaligayahan na maaring mawawala? O tayo ba'y naglalayon ng mga bagay na may pangmatagalang kahalagahan? Ang paanyaya ni Jesus na manalig sa Kanya at lumapit sa Kanya ay isang tawag sa bawat isa sa atin na magtuon sa espiritual na buhay at hanapin ang tunay na kahulugan ng ating pag-iiral tulad ng sinasabi ni Jesus. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang pagsunod at pagtiwala kay Jesus ay nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay sa mundong ito. Sa ating pagninilay, una, paano ko hinahanap ang tunay na tinapay sa aking buhay? Pangalawa, sa anong paraan ko maaring higit pang magtiwala at lumapit kay Jesus araw-araw? Pangatlo, paano ko maipapakita ang aking pananampalataya sa Diyos sa aking mga gawa at desisyon? Naway patuloy tayong gabayan ng Diyos sa ating spiritual na paglalakbay at paglingkuran Siya na may buong puso at pananampalataya. Amen. Sa muli, inikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito.
Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagninilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.